Grabe lahat, nagulat. Anong nangyari, Sen Bato? Bumaliktad na? Tolentino, go, di makapaniwala. Naman bumaliktad. Ito yung senaryong sinasabi ng iba na parang si Senator Bato is parang pumapabor, no, sa iba. No, eto, talakayin din natin to, mga katunay. So syempre itong balitang ito ay nagmula kay Pinoy News TV. Ayan, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinoy News TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy News TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Senator Bato. Ayun. Na nag-iimbita. Okay, basahin po natin. Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Notice of Public Hearing. Date April 25. Okay? Sinusulatan niya dito sila Jinggoy Estrada, Christopher Bongo, and Tolentino. As Vice Chairperson, yung mga members, si Binay, Grace Po, Villar, Padilla, Joseph Victor Ejercito, Mark Villar, Risa Ontiveros, Loren Legarda, Joel Villanueva, Aquilino Coco Pimentel. Oh, yan. From Senator Bato, the Committee on Public Order and Dangerous Drugs will conduct a motu proprio public hearing and investigation in aid of legislation on Tuesday, April 30. Okay, pinadala po sa akin ito. Pinadala po ito ni Jay Guevara sa aming group chat. At makikita nyo rito, kasi po kahapon, ang nag-attend lang ng hearing ay si Senator Bato. Okay? So medyo maraming nagtataka. Ano ba naman kayo? Dapat ito ay importanteng bagay. Bakit si Senator Bato? Ngayon na ipaliwanag po sa amin kahapon at napaliwanag ito ni Banat Bay doon sa aming live kagabi sa SMNI. Kasi po, meron ding mga hearing yung mga yan, yung mga senador na yan. May kanya-kanya po silang hearing. Pero pala, napadala ni Senator Bato yung official invitation. So, imbitado po sila, posibleng busy sila at meron silang dinausan na sarili nilang hearing. Na kailangan sila doon, especially if sila ang chairperson. Pero ito, importante itong hearing na to, no? Talagang dapat is daluhan nila. Kasi ito yung hearing na hindi naman katulad nung kay Kibuloy na alam naman natin na personal na bagay lang yun. Personal na problema ni Pastor Kibuloy yun at nung mga nagre-reklamo kay Pastor. Pero itong hearing na ito is napaka-importante kung tutuusin. Na dapat talagang dinggin nila. Dapat nilang pag-usapan, dapat anuhin yan. 'Di ba? Atenan. Kasi involved na dito, syempre, sa bansa na din natin yan eh. No, ibang usapan na yan. Talagang dito na talaga involved na yan. No, yan yung sinasabi natin na hindi personal na yan, na problema lang na lang, yung personal na tao na pwedeng pag-usapan sa mga korte ganyan. Ito kasi iba eh. Pero hindi sila parang nakita diyan. No, si Senator Bato lang ang talagang nandiyan. Okay? Pero tawagin ko lang po ang atensyon nito mga vice chairperson kasi ang chairman dito ay si Senator Bato, siya talaga ang magkakanda ng hearing na yan. Napaka-importante nun. Ito, si Jinggoy, si Bongo, at si Tolentino. Sila yung vice chairpersons. Marami pa pong iba, pero tutukan ko itong vice chairperson kasi yung iba, members lang. Okay? Hindi ko sinasabing hindi sila pwede pumunta ron, pero dapat din sila doon. Pero nakatutok tayo dito sa tatlong to. Jinggoy, Bongo, at Tolentino. Yan. Naipaliwanag naman na posibleng busy sila at meron silang committee na dinalausan. Si Bongo meron merong ibang hearing na ginagawa. Pero, eto yan. Sana sa May 7, tulungan nyo naman po si Senator Bato. Make this a priority. If I may request, ay simpleng tao lang naman. Pero sa tingin ko, ito rin ang request ng marami. Drop everything. Kasi, drop everything for the May 7 hearing. Meron pong susunod na hearing sa Tuesday. Next Tuesday, May 7. Tama po ba? Tuesday yan, ano? Tuesday. Diyan mo makikita kung sino yung malalakas ang loob sa May 7, dun sa hearing na yon. Kapag may mga lumabas na senador na makakasama ni Senator Bato dun, doon mo malalaman sino ang talagang merong ano yun, mga katunay? Di ba? Doon mo malalaman kung sino ang malakas ang loob. Kasi sinasabi ko nga, hindi yan basta-bastang simpleng issue lang na pinag-uusapan. Merong merong involved talaga na usapin dyan na talagang napakaselang usapin. Ayokong banggitin uli, no? Ganun na lang tayo, maselang usapin, no? Pero dyan mo malalaman talaga kung sino sa kanila
ang merong tira, yung may lakas ang loob, na talagang lilitaw dyan para samahan si Senator Bato sa hearing na yan sa May 7. Yan next week, May 7. Sa mula nang naupo ang rehimen Marcos, in my opinion, this is one of the most important hearing na gagawin, na ginagawa. Sana naman bigyan nyo ng priority. Kasi kung busy kayo on the first hearing, medyo magdududa na ang tao. Kung ano, walang kasama si Senator Bato, halos siya lang mag-isa, no? Solo flight, di ba? Pero sa ibang hearing, no, kay Kibuloy, nakikita natin, ang dami nila eh. Pero dito as in, solong-solo. Pagdating ng second hearing, busy na naman kayo. Okay, ayoko po kayong husgahan. Kasi nga, mga makaduterte. Lalo ko si Sir Mike Enriquez, ayun, no. Medyo nahawig siya. Especially si Bongo at saka si Tolentino. Nauunawaan ko po kayo. Si Bongo. We are trying our best na unawain kayo. Dahil makaduterte kayo. Hindi po namin kine-question ang inyong pagiging Duterte. We know that you are solid Duterte. Kaya nga po, humihingi kami ng... Lalo na si Senator Bongo, talagang laging kasama ni FPRRD yan, kahit hanggang sa pagkain, kahit saan kasama si Senator Bongo. Pero nga nasabi doon sa isang vlog natin kay Sir Badong Arateles na syempre, merong ibang hearing na nasabay si Senator Bongo dyan. Pero ang tanong, sino ang mga aatin dyan sa May 7 sa susunod na hearing na yan? Tulong sa inyo. Sana naman matulungan nyo yung taong bayan. Hindi po namin kayo hinuhusgahan. Pero kasi, kung sa second, busy na naman kayo. Baka mamaya on the third, busy na naman kayo. What do you expect ang iisipin ng taong bayan? Yun nga lang. You have 1 week para maayos nyo yung schedule ninyo. Okay, sa Tuesday pa naman yan. Sana yung secretary ninyo, pakiutusan, bigyan ng priority po yan, yung hearing na yan. No? Ulitin ko, we respect you highly because we know dapat suportahan natin. Yan nga sabi sa akin eh. Suportahan natin. IJ Guevara TV, thank you po ha. Dinidiscuss ko na. Dapat suportahan natin ang mga Duterte. Kasi kailangan natin ng numero sa Senado. Yes po, nakasuporta kami sa inyo. Pero pahingi ng konting tulong. Pahingi naman ng tulong. Sana, the second time around, ito na priority nyo. Meron pa bang hahalaga sa hearing na ito? Wala akong nakikita na mas may hahalaga pa sa hearing na ito. Dahil ito ay malamang-lamang tinatry nilang ihinto. Binubusalan ang media, wala nang balita about this. Kung hindi sa SMNI lang. Sana, dito muna tayo mag-focus. Kasi kung hindi sila lilitaw sa pangalawang hearing, syempre nga yung sinabi ni Sir, na mag-iiba ang isip ng taong bayan dyan. Hindi mo kasi pwede na ikatwira na busy ako eh. Tama naman, meron sigurong 1 week para mag-prepare. 'Di ba? Kung hindi sila lilitaw, magiging usapin yan. Maghihinala na, natatakot siguro tong mga to. No? Parang walang 'di ba? Alam nyo na yun mga katunay. Censored. 'Di ba? Pero kapag sila nga lumitaw, is alam na natin, no? Na talagang solid sila talaga. At talagang pinaglalaban ang tama. Dito mo makikita kung sino ang pinaglalaban ng katwiran. At yun dapat alamin talaga kung ano ba talaga ang katotohanan. 'Di ba? Kasi yung katotohanan ng kinukuha diyan kung ano eh. 'Di ba? Para malaman ng lahat. No? Although syempre mabigat ang issue na yan. Paulit-ulit ko sinasabing mabigat. Totoo namang mabigat. Hindi basta-basta ang paratang akusasyon yung mga ganun. Hindi siya basta-bastang usapin. Napakaselan. Kung yan ay pag-uusapan, kailangan is 100% ang ebidensyang ilalabas mo, talagang hindi talaga mapapahiya. Talagang siguraduhin ng talagang nagsasalita na yon na nagdadawit sa pangalan ng yung malaking pader na binabangga niya is talagang solid talaga. Dahil kung yan ay hindi mapapatunayan talaga, at sasablay, naku, malaking problema yan. Yung hawak niyong komite, baka naman pwede niyong iurong ng araw. Kasi Tuesday lang naman ito eh. O wala nang kasunod kahapon, isang araw. Tapos wala na ulit. Di ba? So every Tuesday, baka naman pwede niyong mapatawad yung Tuesday. Kumbaga parang sa isang gulo, di ba? Magkakasama sila tapos sasabihin kay Senator Bato, sige, starteran mo, tol. So, suportahan ka namin. Ini-starteran ng Senator Bato, pumalag, tapos nagtakbuhan sila.
Iniwan si Senator Bato mag-isa. Ngayon kapag sa May 7 si Senator Bato mag-isa, ay nako. Saglit lang naman yan eh. Mga 10 a.m., 2-3 oras. Baka naman yun pwede nyo nang irigalo sa sigaw ng taong bayan. Baka naman yun pwede nyo nang irigalo sa mga mamamayan na inyong nasasakupan na umaasang tutulungan nyo. Pakiusap lang naman, hindi tayo nagiging demanding kahit sino naman ba tayo? Tayo naman ay nagiging boses lang ng taong bayan. Agree po ba kayo na dapat ito ang bigyan ng priority? Sa mga manunood ng replay, lagay nyo doon. Jinggoy, Tolentino, kung kayo naniniwala, bigyan to ng priority. Kung hindi naman, edi lagay nyo rin. Jinggoy, Tolentino, itigil nyo na yung hearing. Bato, itigil nyo na yung hearing. Patas tayo. No? Sabi ito, hindi natin nakikita, oh. Dito ni Carmi, ikaw Risa, dapat kasama ka din sa investigasyon mo sa Marcos at Maria. Alam mo, nandito rin sa listahan si Risa. Nakalagay po pangalan niya dito as members. As one of the members. So, pero alam mo naman, ano pa aasahan mo kay Risa? Wala ka namang aasahan sa tao na yan. Ang gusto lang niyan i-hearing si Pastor Kibuloy. Yun nga. Para yan yung mga vloggers na laos, na wala nang alam, wala nang talino, wala nang mai-content. Yun lang. Ang alam lang nilang content is si Pastor Kibuloy. Si yung mga alam nila na hindi ganun kalalaki ang ayaw nila eh. Yung mga tipo na personal lang, yung kahit na hindi involve ang problema ng bansa natin, yun ang gusto nilang pinag-uusapan. Yun ang hinihiring nila. Yung tipong yung wa effect naman sa atin eh. Hindi naman tayo apektado sa kaso ni Pastor Kibuloy na dapat pang i-hearing dyan sa Senado. Tapos eto, yung dapat i-hearing talaga is hindi nila iniintindi, hindi nila pinapansin. No? Dapat mas binibigyan ng konting time. 'Di ba? Konting time. Huwag ng full time, 'di ba? Kung sila'y busy, konting time. No, mapag-usapan niyang bagay na 'yan. Kasi importante talaga 'yan. Ako sabi, kung ako senador, yun. Isa, may aasahan ka ba dyan? Aattend ba ng hearing yan? Ewan ko lang ha. Sana umatin. Pero I don't think so. Unless darating lang yan kung andyan si Pastor Kibuloy. Kaya nga medyo nagtataka na ako. Baka nga pinag-uusapan nila tungkol sa mga Fidelix. Tapos, ihihirit nito si Pastor Kibuloy. Nasa si Pastor? Alam nyo, dapat si Pastor dapat nandito yung baka biglang gumanon, no? Mag-iba yung usapan, no? Ako parang gusto nilang makita si Pastor Kibuloy. Lagi hearing issue Pastor Kibuloy. Tingnan natin, malay nyo, mali ako. Umatid ng hearing. Hindi lang Pastor Kibuloy ang alam niya. Hindi lang Pastor Kibuloy kaya siya nahalal ng taong bayan. Si Castro, gustong makita si FBRRD. Si Honti, gusto niya naman makita si Pastor. Kayo, Parang yung mandato niya, tutukan lang si Pastor Kibuloy Abangan natin. Huwag muna natin silang husgahan. Especially dun sa mga Duterte senators. We love you. We need you. Salamat sa pagsuporta nyo at hindi nyo iniiwan si Tatay Digong. Thank you, thank you. Dagdagan nyo na lang po yung tulong. Kasi, alam mo, ako at best, sa palagay ko talagang medyo nagkamali lang. Hindi naman siguro bayaran si Senator Bato. Pero medyo hindi maganda yung pagkandak niya ng hearing. No? So sabi ko nga, sige, wag nating husgahan kasi maka-Duterte daw yan. Hindi maganda yung kanyang pagkandak lang ng hearing. Tao lang. Kasi siyempre, madali sabihin sa atin, nasa labas tayo, pero pag nandoon ka na, marami kang hawak na tao. Diba? So, kaya kailangan ng tulong nyo. Especially Senator Tolentino. Abogado po kayo Iba pa rin kung ang mag-uusga, marunong kayo sa especially dun sa pagbatak na abogado, magaling sa litigation. Marunong magtanong. Okay? So, hindi natin pinanghihinaan si Senator Bato. Kaya lang, mas maganda talaga kung mas marami. Oo, mas kompleto, mas mapag-uusapan talaga, mas maano yung hearing. 'Di ba? Kasi kung si Senator Bato lang talaga, medyo hindi yan ng konti, hindi kaya, 'di ba? Especially hindi yung basta lang mag-a-attend tapos mag-grandstanding. Hindi naman ugali ni Bongo yan Si Tolentino hindi rin niya ugali. Actually, yung tatlong yan, si Bato, si Bongo at si Tolentino, hindi mahilig sa grandstanding yan. Yung iba pang yung iba pang mga senator na kunuknukan ng grandstanding. Pero sila hindi naman So, maka-attend kayo, importante, yung input ninyo, merong hindi alam si Senator Bato about sa batas or maitulong nyo. O kung kayo naman ay hindi mga alam, baka merong alam si Bato, itulong-tulong kayo dyan. Pakilang sana. Tulungan na lang. Tulungan natin. Alam nyo itong pagkakataon na ito, hindi na po ito darating ulit. Malay natin, yung hearing sa May 7, sa Tuesday, malay natin last na yun.
Baka pahintuin na yan, harangan na yan, they will do order. Alam niyo naman kung sinong tinamaan dyan. Probably ihinto yan. We don't know. Hindi pa nga natin alam kung yung May 7 hearing na yan ay matutuloy pa yan. Malamang pwedeng mangyari yun kasi hindi basta-basta ng tao yung napaparatangan dyan sa hearing na yan. 'Di ba? Alam naman natin yan. Pwedeng yun ang huling hearing, 'di ba? O kaya hindi na matuloy, 'di ba? Kasi hindi basta-basta yung pinag-uusapan nila diyan tungkol sa ganto ganyan. Tapos ang involved alam niyo na kung ano mga katunay. 'Di ba? Medyo kinukutuban pa nga ako diyan. Baka hindi pa ituloy yan. Gagawa nila ng paraan yan para mahinto yan. 'Di ba? But nevertheless, kung sakaling matuloy, let's grab the opportunity. Huwag na nating hayaan na makalagpas. So, Jinggoy, Bongo, at Tolentino, sana, asahan namin na makatutulungan kayo sa May 7, Martes. Hopefully, request lang naman. Kung ayaw nyo, okay lang. Hopefully, you drop everything, attend the hearing. Kasi mas priority ito. Wala. Isip nga kayo na mayroon pa bang mas importante sa hearing na ito? Anong hearing pa ba ang pwedeng mas importante rito? Alam mo kung bakit importante ito? Gaya ng sabi ko, hindi natin alam kung mayroon pang kasunod. Mamaya May 7 na, natuloy yung hearing. Tapos wala sila dyan. Bakit wala sila dyan? Masakit ang ngipin namin Hindi kami nakatin, hindi kami makapagsalita. Naku. Coincidence. What a coincidence. Lahat sila sumakit ang ngipin. Posibleng wala ng May 7 o posibleng last na yun. So better, grab the opportunity. It knocks once only. Lalo sa ganitong sitwasyon. Kung yung rally nga... Alam nyo, may problema dito, kaya nagsimula yung mga ganyan, nakarating na sa ganyang problema. Yung alitap-tap talaga Yung alitap-tap kung hindi naghangad na lumipad ng napakataas, wala sanang ma-open ng mga ganitong klaseng problema. Hindi na para maungkat ang mga nakaraan, hindi na para mas magkasiraan pa. 'Di ba? Hindi na mangyayari dapat 'yan. Kaso syempre, sa kagustuhan ng alitap-tap na tumaas ang kanyang lipad, hindi niya alam na nadamay na ang mga tao na malapit sa kanya. 'Di ba? Like ang ating presidente, nadamay na sa usapin na ganyan. 'Di ba? Na hindi naman dapat din. Si VP Sara, nadamay sa ganyang usapin. Si FPRRD, nananahimik, nadamay din. Nagkaroon ng problema ang Marcos at ang Duterte, 'di ba? Dahil sa taas na pangarap ng paglipad ng ng alitap-tap. At eto, nagkaroon ng ganitong klaseng mga issue. Maraming lumabas na issue tungkol sa ating presidente. No? Na hindi naman dapat mangyayari. Lahat 'yun Yung gawa ng alitap-tap na 'yun, napakatindi ng ginawa mong problema. Sana ngayon nakakakain ka pa ng masarap. Nakakakain ka pa ng magana, 'di ba, sa nangyayari? Kasi hindi nagtagumpay yung talagang gusto niyang mangyari. Kapag bumagsak ang presidente, maaari yung alitap-tap bumagsak din. Dapat inisip niya muna yon bago siya gumawa ng mga ganyang bagay. Hindi niya na lang ginawa na maglingkod ng tapat sa mga tao, yung bukal sa kanya. 'Di ba? Alam niyo na kung sino yung mga alitap-tap na yon. Hindi niya na lang pinakita sa tao na karapat dapat din po akong maging presidente, karapat dapat din po akong maging vice president. Ito po ang gagawin ko. Mas ipinakita niya na lang sana, 'di ba? Yung paglilingkod sa taong bayan ng totoo. Kaysa naghangad ka ng ganyan na akala mo is makakabuti. No? Hindi, lalo lang sumama. Pinigilan nila 'Di ba? Rally, pinigilan nila. Bayad na yung may-ari na kung saan gaganapin yung hearing. Ang mag-a-attend pa dyan, dating presidente, mga Duterte. And yet, nakaya nilang harangin. May para-paraan sila dyan. Ayaw nating silang husgahan. But we know, they have the capacity. They have the connection. They have the machinery. They have the money. Everything. They have the power. Pag hininto yan, tapos na tayo dyan. Grab nyo na yung opportunity, ha? Ayun, natating natong haya ng video na nagmula kay Pinoy News TV at syempre credits to Kuya yung nagsasalita na yun, no? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Sa tingin nyo ba sa May 7 ay magpapakita ang mga senador na kino-call out
no? Tignan natin, yun ang abangan natin. Parang teleserye na ngayon ang Senado. Comment lang po kayo sa comment box mga katunay sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.